Hey guys! For today's recipe, ang ibebake naman natin ay cinnamon bread with cream cheese frosting. We need 1 cup of fresh milk. Kailangan warm yung milk. 1/4 cup of white sugar. 2 and 1/4 teaspoon of yeast. Mix all together until ma-dissolve yung sugar and then iset aside natin until mag-bloom yung yeast. Sa mixing bowl, maglalagay tayo ng 2½ cup all-purpose flour, 1/2 teaspoon of salt, 20 grams softened butter, 1 tablespoon cooking oil, 1 teaspoon vanilla, and 1 medium-sized egg. Ilagay na rin natin yung activated yeast mixture. Gamit lang tayo ng spatula para mahalo natin itong mga nilagay natin mga ingredients. Kapag nakabuo na kayo ng crumb dough, maglalagay lang tayo dyan ng 1/4 cup of water. Add gradually kasi may mga flour na hindi masyadong matubig. Pero ako ang nagamit ko is 1/4 cup. Continue to mix until makabuo ng sticky dough like this. Dahil nga masyado pang runny yung dough natin, naglagay lang ako dito ng 3 tablespoon of extra flour. At mamasahin ko lang to ng 8 to 10 minutes gamit ang kamay. Kung may mixer naman kayo, mas okay para hindi na kayo mahirapan na magmasa. Para nga malambot yung cinnamon bread natin, ganito dapat ka-sticky yung dough. Kapag wala na kayo nakikitang buo-buo at smooth na itong dough natin, ready na siyang i-fruit. I-transfer lang natin yan sa greased bowl. Pero pwede naman na as is dun sa pinagmasahan nyo na bowl. Lagyan nyo din ng kaunting mantika itong ibabaw ng dough para hindi siya mag-dry. I-cover lang natin to ng plastic wrap at i-fruit ng 1 to 2 hours. Habang pinapaalsa natin yung dough, proceed tayo dito sa filling. Kailangan natin ng 1/3 cup of brown sugar, 30 grams of butter, 1 tablespoon of cinnamon powder, at isang kurot na asin. After nyo ma-cream, iset aside nyo muna yan. Wala pang 2 hours, nag-double na yung size ng dough natin. Transfer nyo lang yan sa working place nyo. Press the dough para ma-release yung gas. Then, start na natin tong i-form ng pa-square na shape. Depende na sa inyo kung gaano kakapal yung dough na gusto nyo. So, para sa akin, pwede na to. Kaya maglalagay na tayo dyan ng cinnamon filling. Depende na rin sa inyo kung gaano kakapal na filling yung gusto nyo. At dahil ayoko nga ng masyadong matamis, manipis lang itong ilalagay ko. Para hindi kumalat yung filling, wag nyo lagyan masyado yung dulo. Para hindi na hassle sa pag-cut nitong dough, gagamit ako ng pizza cutter. Pwede mong lakihan or liitan yung cut ng dough. Kaya nasa sayo na kung sa ilang pieces mo siya hahatiin. Pero ako, i-divide ko lang to sa 6. Sobrang satisfying nga itong pagkakat ng dough. Kapag na-divide nyo na yan sa desired size, i-start nyo na yan i-roll ng dahan-dahan. Para naman hindi ma-deform or mawala sa shape itong cinnamon roll natin. Kung mahilig ka ring mag-bake kagaya ko, panigurado, na-enjoy mo din tong part na to. Pin-prepare ko na rin pala yung pagbibakean ko nitong cinnamon. Huwag nyo kalimutan lagyan ng kaunting butter or oil yung pagbibakean nyo. Para hindi dumikit yung ilalim ng cinnamon roll nyo kapag naluto na. I-divide ko nga lang to sa 6, kaya isang palad yung laki nitong cinnamon roll ko. Cover and fruit natin to for another 30 minutes. Kapag nag-double na yung size ng dough, katulad nito, ready na siyang i-bake for 18 to 22 minutes. I-prepare naman natin yung cream cheese frosting. Meron ako ditong 100 grams cream cheese, 30 grams of butter, kailangan room temperature, 3/4 cup of powdered sugar, and 1 teaspoon of vanilla. I-mix nyo lang yan hanggang sa maging creamy at smooth itong frosting natin. After 22 minutes, ready na nga itong cinnamon roll natin. Hindi siya sunog guys, sakto lang yung pagkakaluto nito. Hindi ko na nga masyadong pinalamig at nilagyan ko na nitong cream cheese frosting. Kasi gusto ko yung medyo melted yung cream cheese. Kung gusto nyo naman na buo yung frosting nyo, palamigin nyo muna yung cinnamon roll bago nyo ilagay itong cream cheese. Grabe nga mga akit itong cinnamon roll ko, kaya naman titikman ko na agad. Mainit pa talaga siya kasi kalalabas lang galing sa oven. Nag-i-start na nga mag-melt itong frosting. Dito pa lang kita mo na malambot yung tinapay. At dahil nga nagutom na ang person, for the lapang muna tayo. Sobrang nakakagutom nga yung amoy, kaya tara natikman na natin to. Super lambot ng tinapay guys. In fairness, nakuha ko yung saktong tamis lang na gusto ko. At napaka-perfect ng cream cheese frosting. Ang laki nga ng tinapay na to, pero grabe mauubos ko na siya agad. At syempre, hindi naman convincing yun, sasabihin ko lang na malambot yung tinapay. Kaya nga bago ko pa maubos to, ipapakita ko sa inyo yung loob ng tinapay. So ganyan siya sa loob guys, super moist and soft. Kaya kapag kinain mo, hindi ka mabubulunan. Ipakita pa natin ng a little bit. A little bit. So ayan, kita nyo na, ganyan siya kalambot guys. At buong-buo nga yung cinnamon bread natin. Super siksik siya pero malambot. At kung nagustuhan mo nga tong recipe na to, itry mo na yan sis. Kung napadaan lang ako sa newsfeed mo, wag mo namang kalimutang i-follow itong page ko. Paki-like and share mo na rin itong video na to. At wag mong kalimutang mag-comment kung nagustuhan mo tong recipe na to. Thank you for watching. Kita-kits on my next vlog.